So okay mga lodi, no? Meron tayong gagawin dito. Maliit lang to. Yan ay mga grills lang dyan. Para dyan sa mga bintana na yan. So bali tatlong window grills ang gagawin natin. Dahil tatlong bintana at isang steel door. So tip lang mga lodi, no? Sa trabaho natin, kailangan marunong din tayong mag-compute ng materials, no? Hindi tayo basta putol lang ng putol. So kagaya nito, ito ay para na to sa tatlong bintana. So ginamit natin dito ay tatlong angle bar din. So ayan lang yung retaso natin. So kinumpute muna natin kung ilang ang makukuha natin sa isang angle bar, no? Kasi kung hinuna natin pinutol tong mga mahaba, ay malamang sa malamang yung mapuputol natin ay maraming retaso, or kung unahin natin itong mga malilit, maraming retaso. So dapat compute muna para malaman natin kung papasok ba yung materials natin o hindi, para maiwasan natin yung maraming retaso. Okay, so mga lodi, no, gagawa tayo ng window grills. At kung napapansin nyo, meron tayong patungan. May ginawa tayong patungan para pag nagtrabaho tayo ay hindi tayo nakayuko o nakasagalpak dito sa lupa. At the same time, itong pinapatungan natin yun ay nakalibin. Napakahalaga niyan. So marami tayong nakikita na sa lapag pa rin nagtatrabaho, pero ako sa lahat ng video na panood nyo sa akin, kapag ganito, lamisa, window grills o pintuan, ay gumagawa ako ng patungan para na sa ganun komportable tayo magtrabaho. At siyempre kailangan ilibil natin para yung magawa natin ay nakalibil, no? So napakahalaga niyan. At siyempre pa mga lodi, ito ay pag nagputol tayo ng materials, kung alam natin na yung sukat, ay minsan na natin putulin para hindi na abala yung pabalik-balik tayo sa ginagawa natin. At ito ay may mga guhit na rin yan. So minsan na rin natin ginuhitan yan magkabilang dulo para minsan na natin tabasin. So minsan na rin natin pinutol ang mga yan para nang sa ganun ay hindi tayo balik-balik sa ginagawa natin. So minsanan para medyo mabilis tayo at hindi rin tayo maiirita sa kapabalik-balik. So siyempre susukatin muna natin yung kung ano yung sukat ng mga gagawa natin para nang sa ganun ay hindi na tayo paulit-ulit, no? Sukat yan minsanan din. Okay, so mga lodi, no, ganito ang diskarte ko para hindi magkalituhan sa pagkabit ng mga pyesa. So dahil yung ginagawa natin ay 3 piraso ito at iisa lang ang sukat. So ganito lang ang ginawa ko dito. So itong side na to ay parehas lang ng nandito sa side. So parehas lang, no? Kaya ang ginawa ko, ikinabit ko muna itong side na to. Dahil ito yung ating magiging sample, no? Kaya dapat maayos itong una natin nagagawin kasi ito yung magiging sample. So dahil nakita na natin kung ilang piraso yung papasok dito na square bar. So ito na, pinutol ko na lahat ng kailangan para sa tatlo. Ito na, pinutol ko na, no? Pare-pares lang naman sukat yan para maiwasan na yung hindi pagpantay-pantay ng mga spacing ng ating ginagawa. So pati to, itong mga framing na to ay nakaputol na yan dahil isa lang naman sukat. So ngayon ito na yung magiging pattern natin. So ito na, lahat ng gagawin natin, ito na yung susundan. So, para maiwasan yung hindi pagpare-parehas ng ginagawa natin, dapat putulin na lahat ng pyesa para dampot na lang tayo ng dampot. So ito mga lodi, no, nakabuo na tayo ng isa at napakasimple lang ng design nito. So, medyo mahirap lang trabaho pagka tayo na mag-isa, no? So, isipin nyo, medyo marami-raming pyesa din yan yung kakapit natin at tayo lang din ang mag-isa, kaya medyo mabagal. So, kung ikumpara mo sa sa dalawang tao, konti lang naman ang binilis nito kung dalawang tao. So dahil ito mabilis-bilis na to dahil nakatabas na yung mga pyesa natin.
kabit tayo ng kabit, at ito patong na lang tayo ng patong dito, dahil meron na tayong pattern. Okay, so mga lodi, no, tapos ito, tatlo lang naman itong ginawa natin, at kay pangalawang araw natin ngayon, no. So ito, dalawa ito, no, dalawa, pero pag pinuna mo rito parang iisa lang sila, kasi isa lang ang sukat niyan, no, at pinaturn lang natin dito. So itong tatlo ay magkasing parehas, no, pati spacing yan ay parehas. At ito, no, tip ko lang sa inyo, no, kapag ganitong window grills ang ginagawa, at ito ang ginagamit natin ay square bar, so taasan nyo yung amperahe nyo pag nagwi-welding kayo. So gaya nito, malalim yan, malalim, kasi ang ano natin dyan, ang habol natin dyan, kapag hinasa natin ito ng flat, ito nakaumbok pa to, no, pag hinasa natin yan ng flat ay malaki ang maiiwan na hinang sa loob. So dapat ang ating amperahe ay mataas, di baling kumain ito sa loob. So para pag hinasa natin ay meron pang hinang na naiiwan sa loob. So mga lodi, no, ito hahasain na lang natin to, at payo ko sa inyo kapag steel window grills yung ginagawa, at ang materialis ay square bar, no, ito naman ay makapal. So gagawin ay taasan nyo ang amperahe para yung hinang ay pumasok sa loob, no, kagaya nito yan, no. Nakaumbok yan pero malalim ang hukay ng ano niyan, baon ng ating hinang pasok sa loob. Kasi kaya ginawa natin yung ganyan, pag naghahasa kasi tayo nito, pag nagdidinis ito ay flat, no, ipa-flat natin yan. So kung mahina lang yung amperahe natin, malamang sa ibabaw lang ang hinang nun. Kapag pinalat natin, di halos walang may iwan. So ayan, pag hinasa natin yan, malaki pa yung hinang yan na may iwan sa loob. Yun yung purpose natin, kaya tinataasan natin yung amperahe.